Ayos lang talaga ako. Sinubukang lumihis ng ibang daan ni Javier, subalit hinarangan siya ni Elias at Kael. Hindi rin kami papayag niyan, wika ni Elias. Napangiti na lang si Javier sa tinuran ng batang druid. Sumama ka na lang, Javier, hanggang sa mahuli namin ang mangkukulam. Hindi naman yata problema yun sa'yo, di ba? Dagdag naman ni Kael na nakangiti. Siyempre naman, maliit na bagay. Sambit ni Javier sa dalawa at tipid na ngumiti. Hindi na siya nakipagtalo sa mga ito at nanatili muna sa kampo. Masugid na sinuong ni Raya ang kagubatan kasama ang mga tauhan upang hanapin ang lungga na pinagtataguan ni Aling Elena. Anong balita? Tanong ni Raya nang lumapit ang isang tauhan niya. Nakahinto sila sa isang sirang karwahe. Ang mga aso po ay nakahanap ng bakas ng isang babae. Maaring ito ang hinahanap natin. Ulat ng tauhan. Gaano kalayo? Tanong naman ni Raya. Wala pang 1 milya. Tugon ng tauhan. Suminyas si Raya sa mga tauhan niya at kumilos na sila para sundan ang mga bakas na naiwan ni Aling Elena sa daan. Samantala, habang tinititigan ni Ramon ang isang daan ay napansin niyang nawala na lang biglang mga bakas sa lupa na naiwan ni Aling Elena. Pero lingid sa kanyang kaalaman, sinira ito ni Javier bago pa man matrak ni Ramon. Nakapagtataka, bigla na lang nawala mga bakas dito. Saan kaya yun napunta? Taka ng kabalyero. Maghiwalay ba tayo? Ang ilan sa atin ay susubaybay pabalik. Baka sakaling nandun pa ang ilan. Ani Kael. Dumidilim na. Baka makatapak lang tayo ng mga bitag na ikinalat ng mga sakson. Magsisimula na lang tayo sa paghanap sa pagputok ng unang liwanag. Suhestyon ni Nicolas na siyang tinalima naman ng mga kabalyero. Pagkatapos makapaghapunan, maagang natulog ang lahat para sa paghahanap sa matandang mangkukulam. Ngunit habang nagpapahinga, sinubukan ni Javier na tumakas pero nahuli siya ni Elias na nakatayo sa isang madilim na sulok habang nakasandig ang likod nito sa puno. Nakahalukip-kip pa ang mga braso nito sa bewang. Ni hindi man lang napansin ni Javier na gising pa pala ito. Sinubukan niyang mag-isip ng dahilan para makaalis subalit alam ni Elias na hindi talaga siya naghahanap ng mga halamang gamot at rason niya lang ito para hanapin din ang tinutugis nilang mangkukulam. Gayunpaman, walang ideya si Elias kung ano ang layunin o motibo ni Javier bakit niya hinahanap ang mangkukulam na ito. Magandang umaga, Javier. Mukhang nagmamadali ka. Pero sa katunayan, tingin ko gabi pa naman kaya pwede pa natin pag-usapan ng ilang bagay. Saad ni Elias. Nagkakamali ka. Iihi lang ako. Palusot ni Javier pero tinawanan lang siya ni Elias. Iihi ka talaga? Lumapit si Elias kay Javier. Oo. Maiksing tugon ni Javier na medyo naiirita na sa pakikialam ng batang druid sa mga ginagawa niya. Ngunit hindi mo naman palaging sinusuot ang mga bota mo para gawin yon, hindi ba? Sambit pa ni Elias. Ayokong makatapak ng dumi. Ayos na ba? Ngumiti ng tipid si Elias. Mas lalo tuloy na irita si Javier dahil parabang pinamumukha nito na kailangan niya munang makiusap sa kanya bago siya makaalis ng campsite. Alam ko naman talaga na hindi ka nangongolekta ng mga halamang gamot, di ba? Hindi mo na kailangan ipaliwanag sa akin ang iyong rason, Javier. Kung handa ka nang ipagsapalaran ng iyong buhay, di ba dapat mo itong paghusayan? Nagulat si Javier sa sinabi ni Elias. Pero ito'y… Halos walang maisagot si Javier kay Elias. Ayaw mong ibahagi ang problema. Naiintindihan ko. Sasabihin ko na lang sa kanila na inihatid kita pabalik sa tulay. Makakaasa kang gagawin ko yon. Wika ni Elias. Salamat. Umalis agad si Javier, dala ang kampilan. Sandali! Mag-ingat ka, Javier. Habol pa ni Elias
bago nagpatuloy uli si Javier sa pagtahak sa madilim na gubat. Kinabukasan, walang patid sa pagsunod si Javier sa mga markang iniwan sa kanya ni Aling Elena mula sa malalaking puno na nadadaanan niya. Habang ang grupo naman ni Raya ay sinusubukan pa din siyang tugisin, subalit bigong mahanap ng mga tauhan ni Raya ang mga bakas ni Aling Elena sapagkat binubura ito at inililihis sa iba't ibang direksyon. Nalilito na tuloy ang mga tauhan ni Raya kung saan maghahanap kaya pinahinto muna sila ni Raya. Lumapit ang magiting na tauhan kay Raya na si Byron. Sinabi nito na ang mga bakas ay hindi na makita pa. Nahihirapan kami sundan siya. Maaaring nagpunta siya sa kahit saan man. O baka naghahanap lang tayo sa wala. Malamang nililito niya tayo. Wika ni Byron. Teka, napansin ni Raya ang mga marka ni Aling Elena sa isang puno. Lumapit siya rito, pagkatapos ay sinuring mabuti. Gumamit siya ng mahika para basahin ang mga marka. Nabuksan niya ang sagradong simbolo nang gumamit siya ng makalumang orasyon. Mula dito ay pinatalas niya ang paningin sa paligid at nahanap ang iba pang marka na iniwan ni Aling Elena sa mga puno. Dito ang daan. Nakangising inakay ni Raya ang mga tauhan sa gawing hilagang kanluran kung saan eksakto na dumaan si Aling Elena. Samantala, nahanap agad ni Javier ang pinaghihinalaang kampo ni Aling Elena. May isang campfire na kagagawa pa lang at hindi naglaon ay nakita niya ang isang nakabalabal na lumapit sa apoy na may bitbit na mga panggatong. Nakatalikod ito subalit agad siyang namukaan ni Javier sa kurba ng katawan. Aling Elena! Tawag ni Javier sa matanda paglapit niya. Dakilang maestro! Agarang tumalungko si Aling Elena bilang pagpapakita ng paggalang para dakilain si Javier. Mangyaring wag mo nang gawin yan. Nahihiyang saway ni Javier kay Aling Elena tsaka pinatayo niya ito. Akala ko hindi mo na mahahanap ang mga landas na iniwan ko para sa inyo, maestro. Saad ni Aling Elena. Pinagdududaan mo ba ang kakayahan ko? Pagmamayabang pa ni Javier habang nakangiti kay Aling Elena. Pero lingid sa kanilang kaalaman, minamanmanan na pala sila ng mga tauhan ni Raya. Nakatago ang mga ito sa mga puno sa sulok habang kumakalat ang usok ng apoy sa paligid. Naghanda ang mga ito para umatake. Hindi po kailanman luwalhati sa inyo. Kayo po ay dakila, maestro. Sambit ni Aling Elena. Ngunit nagulat sila nang biglang sumugod ang mga tauhan ni Raya na tumatakbo palapit sa kanila na nanggaling sa likod ng mga palumpong. Hinarap silang mag-isa ni Javier. Tumilapon ang nasa kanan nang hampasin ito ng mahika ni Javier. Sunod na pinatumba ni Javier ang nasa kaliwa niya kung saan nagawa niya pa itong isabit sa puno pagkatapos ibinalibag ng malakas sa lupa. Sumuka ng dugo ang kalaban matapos mabasag ang kanyang dibdib na direktang tumama sa matigas na lupa na nagmistulang sinampal ng malakas. Ngunit binaril ng isa si Javier sa likod gamit ang crossbow na hawak nito. Napaigik si Javier sa sakit nang tinamaan siya sa bandang tagiliran. Umugot agad ng espada ang kalaban nang mapansin niyang hindi gumagalaw si Javier. Mabilis na sinugod ang binata. Lapastangan! Nanilaw ang sklera ng mga mata ni Aling Elena sa galit at hinampas niya ng mahika ang kalaban. Lasog-lasog ang katawan ng kalaban nang tumusok sa mga sanga ng puno. Bumagsak si Javier sa lupa sa panghihina, subalit nasalo siya ni Aling Elena. Humiga ka, dahan-dahan lang. Sabay hinugot ni Aling Elena ang nakabaong palaso malapit sa bodega ni Javier. Halos sumuka ng dugo si Javier sa sakit. Siguradong hindi lang silang naririto. Hindi ka dapat mahanap ni Raya. Kailangan mong tumayo.
Litanya ni Aling Elena. Binunot ni Javier sa bewang ang kampilan pagkatapos ay itinukod niya sa lupa upang umalalay sa kanya sa pagtayo habang sinusuportahan siya ni Aling Elena. Nilagay naman ng matanda ang isang braso ni Javier sa balikat upang alalayan siya sa paglalakad. "Saan naman tayo pupunta?" tanong pa ni Javier. "May isang tore mula sa kabilang panig ng lambak. Magiging ligtas tayo kung mananatili tayo doon. Kailangan na nating magmadali. Kaya mo bang maglakad?" Tanong ni Aling Elena kay Javier na medyo nahihirapang huminga dahil sa sugat. Huminga ng malalim si Javier. Oo. Oo. Sa tingin ko, kaya ko naman." Tugon ni Javier. "Hindi yun malayo rito. Handa ka na?" Tanong pa ni Aling Elena kay Javier. Tumango lang si Javier at nag-umpisa na silang maglakad upang makalayo sa lugar. Ilang sandali ang nakalipas, nahanap ni Naraya ang mga tauhan niyang pinatay ni na Javier at Aling Elena. Napansin ni Byron na hindi galing sa espada ang mga nakitang sugat, kundi gawa ito ng mahika, kaya naman naghinala ito na nandito lang ang mangkukulam. Naging kalunos-lunos lang ang sinapit ng isang sakson dahil halos lumabas na ang mga lamang loob ng nakasabit sa puno. "Mukhang siya na nga ito, pinuno," wika pa ni Byron. "Magaling siya, ha?" Napangiti si Raya at tumingin-tingin sa paligid. Nakita niya ang ilang patak ng dugo ni Javier na di pa natutuyo sa lupa. Mas lumaki ang ngiti ni Raya. "Mukhang tinamaan siya. Akayin mo ang mga tauhan sa direksyong ito." Makapangyarihang utos ni Raya kay Byron. Sumenyas naman si Byron sa mga kasamahan niya gamit ang kumpas ng espada, tsaka sila sumunod sa pinuno nilang si Raya. Samantala, narating na rin sa wakas ni na Aling Elena ang abandonadong tore na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Tinutulungan ni Aling Elena si Javier na umakyat sa paikot na hagdan ng tore. Habang nasa kalagitnaan na sila, bumagsak si Javier sa panghihina. Napalupasay ito sa mga baitang sa hagdan. Kita ni Aling Elena ang lumalalang kondisyon ni Javier. Namumutla na ito dahil sa maraming dugo ang nawala sa kanya. Kapag nagpatuloy pa ito, maaaring mamatay siya. "Paano mo nalaman ang tore na ito?" tanong ni Javier. "Kapag nasanay ka na sa pagtakbo, alam mo na ang lahat ng lugar na pagtataguan," tugon ni Aling Elena. "Tumatakas ka rin kay Jericho?" tanong uling ni Javier. "At mula sa kanyang ama, bago siya," tugon ni Aling Elena at nag-alala nang mapadaing sa sakit si Javier. Hindi palaging ganito. Ang mga bagay ay magiging mas mahusay kapag naayos ko na ang lahat. Maniwala ka. Magiging maayos din tayo." Wika ni Javier sa matanda. "Kaya ako pinadala ng maestro para tulungan kang gawin ito." Natigilan sila nang makarinig ng mga asong tumatahol sa di kalayuan. Agad tinulungan ni Aling Elena si Javier na makatayo. Pagkatapos ay dali-dali silang pumasok sa isang kwarto at nilakang pinto. "Bakit mo ba ito ginagawa sa akin?" tanong pa ni Javier nang pinasandig siya ni Aling Elena sa isang bariles. Nahihilo na si Javier dahil sa sobrang pagod at uhaw. "Kung wala ka, Abner, hindi mabubuo ni Jericho ang bagong mundo na inaasam nating lahat," sagot ni Aling Elena. Sabay nilapitan si Javier para silipin ang sugat. Hindi ko maintindihan." Napaigik si Javier nang tastasin ni Aling Elena ang telang nakatakip sa sugat niya. "Daang-daang taon nang binantayan ng mga katha ang kanilang sinaunang kaalaman. Ngunit tila ngayon ay dumating na ang panahon
upang ipasya ito sa iyo, Abner, sapagkat ikaw lamang ang makakapagdala ng kanilang mga pag-asa sa mismong dakilang labanan. Litanya ni Aling Elena nang tumigil muna sa kanyang ginagawa. Pero paano ko magagawa yon? Binigay ni Aling Elena kay Javier ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ayan, bantayan mong mabuti. Makakatulong ito sa iyo sa mga darating na madilim na araw. Saad ni Aling Elena. Salamat. Pilit nang umingiti si Javier kay Aling Elena sa tulong na ginagawa sa kanya. Kahit pa alam niya mismo na wala siyang tiwala sa sarili na magagawa niyang wakasan ng digmaan. Samantala, natagpuan na din sa wakas ni Raya ang kinaroroonan ni na Aling Elena matapos ang walang tigil na pagsubaybay sa mga patak ng dugo ni Javier na kumalat sa halamanan at sa lupa. Kasama ang kanyang mga tauhan ay dahan-dahan silang lumapit sa abandonadong tore. Pagkatapos ay tumigil sila sandali sa tapat ng pintuan upang tignan ang spiral staircase na animoy bulating umiikot sa mataas na haligi. Nilapitan ni Raya ang tauhang si Byron. Gusto ko siyang makita ng buhay. Naiintindihan mo ba? Buhay. Makapangyarihang utos ni Raya sa tauhan. Masusunod po, Pinuno. Tugon ni Byron at inakay ang mga kasamahan niya paakyat sa paikot na hagdanan. May isa pa pala. Isang bagay na si Saruman mismo ang gustong magsabi sa iyo. Huwag kang gumawa ng parehong pagkakamali katulad ng ginawa ni Jericho. Huwag kang magtiwala sa batang druid. Paalala ni Aling Elena kay Javier. Nagulat sila nang may kumalabog sa pinto sa may ibabang tore. Dahil dito, agad na inakay ni Aling Elena si Javier upang ilipat sa isa pang silid para pagtaguan nila. Muli nilang inakyat ang spiral staircase habang naririnig ang hiyawan ng mga tauhan ni Raya sa ibaba. Susubukan ni Aling Elena na dalhin si Javier patungo sa isang silid malapit sa pinakatuktok ng tore kung saan pinatibay ang pinto. Naniniwala siyang mas tatagal sila sa loob kung doon sila mananatili. Inalalayang mabuti ni Aling Elena si Javier habang inaakyat ang baitang, kung saan halos bumigay na si Javier dahil sa gutom at matinding pagod. Dapat kang magpatuloy, sambit ni Aling Elena. Wala na tayong ibang mapupuntahan, saad ni Javier. Doon sa itaas, may isang kwarto. Magiging ligtas ka doon. Tiyak ay hindi ka na nila hahanapin. Tugon ni Aling Elena. Paano mo nalaman? Tanong naman ni Javier. Akala nila mag-isa lang ako. Kapag nakuha na nila ako, aalis na sila dito at magiging ligtas ka na. Paliwanag ni Aling Elena na siyang tinutulan naman agad ni Javier. Hindi kita iiwan, Aling Elena. Sabay natin silang lalabanan. Matigas na sabi ni Javier nang makarating sila sa kwarto. Isinara ito ni Aling Elena gamit ang mahika at sinipatang isang pinto sa gawing likuran. Kung makikita tayo ni Raya na magkasama, malalaman niya kung sino ka. Hindi dapat mangyari yon. Wika ni Aling Elena. Ngunit nanatili pa rin si Javier sa tabi ng matanda na gustong lumaban. Aling Elena, pakiusap. Pagsusumamo ng binata. Napangiti si Aling Elena nang malamang hindi nakalak ang pinto sa likuran. Maaari pang maakyat si Javier sa bubungan ng tore para doon makapagtago. Hindi na siya hahanapin ni Raya kapag natagpuan na si Aling Elena. Ito na ang kapalaran ko, Abner. Ang pagsilbihan ka
hanggang sa huli. Wala na akong mahihiling pa liban sa isang pabor, dakilang maestro. Wika ni Aling Elena nang humarap sa bintana. Sige na, kahit ano, sambit ni Javier. Iwan mo sa akin ang iyong espada at umakyat ka na sa bubungan bago ka pa nila maabutan rito. Saad ni Aling Elena. Dahil dito, walang pagdadalawang isip na ibinigay ni Javier ang kampilan kay Aling Elena. Pagkatapos ay pinisil niya ito sa may balikat na para bang sinasabing magpakatatag ito at huwag mawalan ng pag-asa. Tsaka siya nagtungo sa hagdanan kung saan may natanaw siya na isang pasilyo sa labas ng silid na tila daan patungo sa tuktok ng tore. Sa huling pagkakataon ay malungkot na lumingon si Javier kay Aling Elena na hawak ang espada. Ikinararangal kong nakilala kayo, dakilang Abner. Nanindig ang mga balahibo ni Javier nang ngumiti si Aling Elena na parang ito na ang huling oras na magkikita sila. Halos sumabog siya sa sakit na naramdaman dahil sa loob niya ay hindi niya kayang iwan ng matanda para lang mamatay para sa kanya. Ngunit tumango si Aling Elena na sinasabing umalis na siya dahil paparating na ang mga yabag sa ibaba. Dahil dito ay napilitang magpatuloy si Javier sa pag-akyat sa bubungan at naiwang mag-isa si Aling Elena sa silid. Gayunpaman, masaya ang matanda na nakatakas si Javier. Dumating si Raya sa silid kasama ang kanyang mga tauhan at hinahanap nila sa loob si Aling Elena. Pinasabog ni Raya ang pintuan gamit ang mahika. Dito ay nakita nilang nakatalikod si Aling Elena habang tangan ang isang espada. Napaatras sa mga tauhan sa takot. Samantalang si Raya ay matapang na hinarapang matanda. Sa mga sandaling ito, nakarating na rin si Javier sa tuktok. Gumagapang ito sa bubungan na parang aso na halos hindi na makatayo sa pagod. Elena, sa wakas, napabilib mo ko. Sa iyong edad, ito'y napaka-espiritual. Hindi talaga namin mahanap kung nasan ka. Napakatalino ng ginawa mo. Wika ni Raya. Lumayo ka! Tinutok ni Aling Elena ang kampilan kay Raya ngunit hindi natinag si Raya sa kinatatayuan at mas lalo pang lumapit sa matandang mangkukulam. Sabi nila, kasama ng edad ang karunungan. Ngunit para sa akin, ito'y malalagas na parang mga dahon sa taglagas. Dito na matatapos ang lahat. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nasaan si Abner. Hindi ba't sinugo kita at inutusan para manmanan siya? Saad ni Raya habang lumalapit. Umaatras naman si Aling Elena na nakatutok pa rin ang kampilan kay Raya. Walang ideya si Raya kung anong uri ng espada ang hawak ni Aling Elena at hindi rin alam ng matanda kung gaano katindi ang kapangyarihan nito. Hindi kailanman. Nananatili lang kay Saruman at Abner ang aking katapatan. Sabay sinaksak ni Aling Elena ang sarili gamit ang kampilan ni Javier at nagsoka ito ng maraming dugo dahil dito. Nagulat si Raya sa bilis ng pangyayari. Ni hindi man lang niya napredict na ito ang gagawin ni Aling Elena. Pero ang mas ikinagugulat niya ay ang pinakitang katapatan ni Aling Elena para sa kanyang Panginoon. Hanggang sa huling hininga nito ay hindi siya nagbitaw ng anumang salita tungkol kay Abner. Hanggang sa kanyang kamatayan ay dinala niya ang pinakasikreto ng dakilang babaylan. Matapos nito, sinuri kaagad ng isang tauhan ng mga gamit ni Aling Elena sa bag kung may makikitang bagay pa sila na magtuturo sa kanila mula sa kinaroroonan ni Abner. Umiling ang tauhan ni Raya na wala itong makitang anuman sa maliit na bag ni Aling Elena. Lumapit si Raya
sa pinaka-pinagkakatiwalaan niyang tauhan na si Byron. Sunugin ang katawan. Kunin ang mga kabayo. Aalis na tayo rito. Bulong ni Raya kay Byron at nauna nang lumabas ng silid. Napahinto si Javier sa gitna ng bubong ng tore nang magsimulang manginig ang katawan niya dahil sa lumalalang sugat. Naririnig niya ang alulong ng mga aso sa ibaba. Nadinig niya din ang mga yabag ng mga kabayo na paalis sa tore. Mula sa natitirang lakas ni Javier ay sumigaw siya ng malakas para tawagin ang dakilang dragon na si Gamora. O Drakon! Emales o tengo meta, Teds! Anankes! Sigaw ni Javier, sabay na nilaw ang sklera ng mga mata niya. Pagkatapos nito, nawalan na ng ulirat si Javier dahil sa sobrang panghihina matapos mawalan ng napakaraming dugo. Hindi nagtagal, makikitang lumilipad si Gamora sa himpapawid sa harap ng bilog na buwan. Binuhat niya si Javier at dinala sa ibang dakong lugar upang dooy gamutin. Maliwanag na ang araw nang imulat ni Javier ang kanyang mga mata habang ito'y nakahandusay sa lupa. Gumaling na ang sugat niya. Bumangon siya kaagad nang makita niya si Gamora na nakatayo sa tabi ng puno na hinihintay na magising siya. Salamat. Pasasalamat ni Javier kay Gamora. Ito ang aking tungkulin at akin ding kasiyahan. Wala kang dapat na ipagpasalamat. Ani Gamora. Noong mga sandaling nawalan ako ng malay, akala ko hindi ka na darating. Saad ni Javier. Hindi kita pababayaan, batang babaylan. Alam mo yan. Tugon naman ni Gamora. Ayos ka lang? Pansin ni Javier na parang numinipis ang mga balahibo sa mga pakpak ni Gamora at tila mas lalo itong tumanda. Kapansin-pansin sa kanyang itsura na nanghihina siya, na parang isa na lang itong malaking ibon na uugod-ugod dahil sa labis na katandaan. Siyempre ayos lang ako. Tugon ni Gamora. Pero kasi ang pakpak mo, pag-aalala ni Javier. Pagod lang ako, Abner. Yun lang. Ngunit patuloy pa rin ako maglilingkod sa'yo hanggat meron pa akong lakas sa katawan. Wika ni Gamora. Kung may sakit ka, kaya kitang pagalingin. Sabihin mo lang. Sabi naman ni Javier. Merong ilang mga bagay na kahit ang isang babaylan ay hindi kayang madaig. Masyado na akong matanda, Abner. Malapit nang dumating ang oras ko. Paliwanag naman ni Gamora. Pero hindi pwede. Gulat ni Javier. Ito ang ikot ng buhay, Abner. Walang bawas at walang kulang. Matalinhagang sabi ni Gamora. Pero ano na lang ang gagawin ko kung wala ka? Ikaw na lang maaari kong hinga ng payo tuwing maraming gumugulo sa aking isipan. Hindi ko kakayanin ng lahat kung wala ka. Sambit ni Javier na halos maluhana dahil sa tono ng pananalita ni Gamora ay tila nagpapaalam na ito sa kanya. Alalahanin mo lang ako. Yun ang magiging gabay mo tuwing nawawala ka sa landas. Ani Gamora. Makikita pa ba kita? Ngunit tumalikod si Gamora at lumipad na palayo nang hindi sumasagot. Hinatid lang ito ng tanaw ni Javier bago magpasyang umuwi. Pagdating sa bahay ay tinitigan ni na Javier at Mang Rigor ang maliit na kahon na ibinigay ni Aling Elena kay Javier. Nagpasya si Mang Rigor na buksan ito upang malaman kung ano ang nakapaloob sa kahon. Ngunit pagbukas niya ng kahon ay tumambad sa kanila ang isang pergamino na selyado ng pulang laso. Tinanggal kaagad nito ang selyo ng pergamino. Anong sinasabi nito? Apuradong tanong ni Javier. Sandali lang. Binasa ni Mang Rigor ang pergamino na nakasulat mula sa malalim na lengguwahe ng mga katha.
Ang parchment ay nakasulat sa katha at naglalaman ng isang propesiya tungkol sa kamatayan ni Haring Jericho sa Kamlan. Kung saan ang kakilakilabot na apoy ng huling saserdote ay uulan mula sa nanggagalaiting kalangitan. Pakawala ng mga asong pandigma, hayaang umulan ng kakilakilabot ng huling pari mula sa galit ng langit, sapagkat papatayin ng kapatid ang kapatid, sapagkat papatayin ng kaibigan ang kaibigan. Gaya ng dakila, ang busina ay tumutunog ng malamig sa bukang liwayway sa Kamlan. Ang mga propeta ay hindi nagsisinungaling. Doon sasalubungin ni Jericho ang kanyang wakas sa malawak na lambak na iyon. Pagbasa ni Mang Rigor sa nakasulat sa pergamino ni Saruman. Napakaraming nagdusa bago ko marinig to. Nasambit ni Javier matapos malaman ang nilalaman nito. Nalula siya at nabalisa sa mga bagay na yon, pero tiniyak sa kanya ng tiyuhin na wala nang mas may kakayahang magligtas kay Haring Jericho kundi siya at hindi siya mabibigo. Tumangu-tangu lang din si Javier na tila ba hindi sigurado sa kanyang dakilang kapangyarihan. Oo, parang alam ko nang tumatakbo sa isip mo, Javier, na ang iyong kapalaran ay napakahirap para sa isang taong gaya mo. Wika ni Mang Rigor at muling ibinalik ang pergamino sa kahon. Tama ka. Kilalang kilala niyo nga ako, Tiyo. Sabay umikot ang mga mata ni Javier. Maging sigurado ka sa isang bagay. Wala nang mas may kakayahang magligtas sa kanya liban sa iyo. Naniniwala akong hindi ka mabibigo. Natigilan sila nang biglang tumunog ang alarma sa buong bayan. Matapos nito ay pumasok sa bahay sina Kael, Nicolas at Elias kasama ang isa pang kabalyero na may bit-bit na kabalyero sa isang stretcher. Nakasunod lang sa kanila si Ramon. Nagulat ang magtiyuhin nang tumambad sa kanila ang kabalyero na walang ibang makikita maliban sa buradong muka. Parang binura ng eraser ang mga mata, bibig at ilong nito. Hindi ito natagalan tignan ni Javier dahil kinikilabutan siya sa sinapit ng kawawang kabalyero. Nakarating kami dito sa pinakamabilis na paraan. Wika ni Kael nang mailapag nila ang katawan ng kabalyero sa lamesa. Tinanggal ni Mang Rigor ang telang nakatakip sa ibabang bahagi ng katawan ng kabalyero. Tumambad ang sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Magaling. Saan ito nangyari? Tanong ni Mang Rigor. Natagpuan namin siya sa loob lang ng hangganan. Tugon ni Ramon kay Mang Rigor. Javier, pakikuha nga sa akin ng baso. Utos ni Mang Rigor. Dali-dali naman itong kinuha ng pamangkin sa isang estante. Alam mo ba kung ano ito? Tanong naman ni Nicolas. Sinuri kagad ni Mang Rigor ang katawan nang maiabot sa kanya ni Javier ang magnifying glass. Mukhang masama ito. Lumaki ang balat sa kanyang muka hanggang malagutan siya ng hininga. Wika ni Mang Rigor. Biglang pumasok si Haring Jericho sa bahay at tinignan sandali ang kabalyero niya na walang muka. Mang Rigor? Sambit ni Haring Jericho. Ang pagpapapangit ay hindi bunga ng sakit o isang impeksyon. Ito ay resulta ng makapangyarihang mahika. Noong unang panahon, ito ay isang parusa na kilala sa tawag na Raygaid, ang pinakahuling babala mula sa mataas na saserdote sa kanyang mga kaaway bago magsimula ng digmaan. Paliwanag ni Mang Rigor. Bakit napili ang kabalyerong ito? Anong ginawa niya? May pinatay ba siyang kauri nila? Tanong ng hari. Wala siyang ginawa maliban sa naging kabalyero siya ng Terraveda. Ito'y isang babala kamahalan. Isang babala sa buong kaharian. Nagdeklara na ng digmaan si Raya. Litanya ni Mang Rigor.
Natahimik agad ang lahat ng nasa loob ng bahay. Wala man lang nakaimik sa pahayag ng matanda. Lahat sila'y natakot maliban kay Haring Jericho na napabuntong hininga na lamang sa narinig. Samantalang si Javier ay nababahala dahil nag-uumpisa ng mabuksan ang propesiyang talaan sa Batang Hari.